2026, dino pa rin nagigilty si Sara. Mukha na kayong katawa-tawa. Kayo nga, ang dami nyo nang pinag-iimbento kay Bongbong Marcos. Ano pa kayo? May iniimbento pa kayong sumisinghot na pinagbabawal na gano'n. Hanggang ngayon, ang putek na yan. Wala pa din kayong napapababa na presidente. Huwag niyong baliktarin. Kayo yung mga kupal na gusto niyong mapabagsak si Pangulong Bongbong Marcos. Gawa ng gawa ng video na sumisinghot daw ang ating presidente, gawa ng kung ano-ano. Hanggang ngayon, presidente pa din. Si Bongbong Marcos. Nakulong na si Marcoleta, nakulong na si Mike Defensor, sino pa? Nakulong na si Jinggoy Estrada. Hanggang ngayon, hanggang ngayon, presidente pa din natin, si Bongbong Marcos. Lagi sasabihin ng mga DDS, 2028 na, malapit na. Kinginan nyo, hindi nyo nga mapuno yung mga covered court na nirerentahan ninyo para doon sa mautog-mautog ninyo Ilang piraso na nga lang yung dumadating at pumupunta dyan sa mga parali-rali ninyo Tapos sasabihin nyo, yari kayo sa 2028. Para bang bulbol yung mga isip nyo? Magulo? Hindi maintindihan? Hindi maintindihan? Katawa-tawa kami. Samantalang ito, anak ng putek, presidente pa din si Bongbong Marcos. Di ba? Gigil na si Baste Duterte. Ano sabi ni Baste Duterte? Ulo lang ni Bongbong Marcos ang kailangan natin. Bumanat tayo. Naku, gustong patayin ni Baste Duterte si Bongbong Marcos. Ganyan, ganito. Ulo lang daw. Biglang bumanat si Baste. Lagi daw natin kinukuha out of context yung sinasabi. Baka burat ang... sorry. Baka gustong sumuso. Baka ulo sa baba ang gusto ni Baste Duterte. Ang yayabang. Suntukan, General Torre. Bubugbugin ko si General Torre kapag ka nagkita kami. Wala namang sinabi. Hindi naman. Hindi nga makapalag. Takot, duwag. Tapos kami tatakutin nyo sa 2028? Bakit? Mamamatay tao ba talaga yung mga Duterte kaya tinatakot niya kaming mga vlogger na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos? Diba? Ganun ba? Patay kayo sa 2028. Bugs. Anak na, paunti kayo ng... sandali Eto, masakit ito. Pag narinig nyo ito, weak presidente si Bongbong Marcos. Yung nagsabi ng weak na presidente, nasaan? Nasaan ang tatay ninyo? No? Nasaan ang tatay ninyo? Yung totoo, nasaan yung best friend ng tatay ninyo? Paano yan? Tapos kami, sasabihin nyo, katawa-tawa kami, puro nakakulong yung mga iniidolo nyo. Iniidolo nyo yung pastor, si Kibuloy, nakakulong. Kabado, dahil dadalhin sa Estados Unidos. Si Tatay Digong, nakakulong. Tapos kami, katawa-tawa dito. Hindi ba kayo? Kasi yung mga ina-idol ninyo, nandun mga nasa oblo. Pagpaumanhin nyo, real talk lang to sasabihin ko. No? Ano na ang edad ng dating Pangulong Duterte? 81. Kailan matatapos yung pag-aano sa kanya? Yung pagliliti sa kanya? 10 taon. Sabihin na natin naka-1 taon na. 90. 90. Ano? Tingin nyo matatapos niya yung hearing ni tatay? Hindi. Kung pagbabasihan lang natin yung natural na edad. Kung pagbabasihan lang yung natural na edad na nararating ng isang tao. Tingin ko mahirap Sabi ni Nob 1768,
Grabe, bulag ka ba sa katotohanan? Anong katotohanan? Sige nga, ilatag no, mga DDS. No, gusto kong maliwanagan. Yung mga pinagsasasabi ninyo, bulag sa katotohanan. Bongbong Marcos, ang may pakana ng flood control, gusto ko ilatag ninyo dyan sa comment section. Yung mga patunay ninyo. No? Na si Bongbong Marcos, ang may sala sa mga flood control. Sige nga. O baka yung mga DDS, panghanggan yan, grabe, bulag ka sa katotohanan. Pero pag tinanong na namin, wala kayong maisagot. Pagka nagdiskusyon na, hinanapan ng ebidensya, wala kayong masagot. Sasabihin lang, hindi, bangag ka kasi. Puro ganun lang ho yung sasabihin ng mga DDS, mga bossing. Di ba? O tuloy natin ito. Ayan yari na yung Sara Duterte ninyo na sa kanya ko po i-release kasi siya po ang nakakaalam kung paano po i-implement ang Ayan confidential funds. Hindi nyo maipagtanggol. Mano ba namang magsalita kayo, magsabi kayo, Mike Ramos, hindi yan, ito, ganito talaga nangyari yan. Salungatin ninyo yung sinasabi ko. Salungatin ninyo yung sinasabi doon. Kaso nadidiin yung mga idol ninyo. Si Sara Duterte ang nag-utos kay Gina Acosta para ibigay kay La Chica na security yung 125 million na pera na galing doon sa mga kapiraso ng inyong mga sweldo. Manood ako ng balita, anak ng puta naman Gago ata ito Puro balita na nga yung mga pinagpapakita natin dito. Puro mainstream media na nga po ito mga pinagpapakita natin dito. Ako papapanoorin ng balita. Nasanay kayo sa mga DDS na mga vlogger ninyo na mahilig gumawa ng wento. Wala namang wenta. Mga ngongo na nga, fake news pa yung pinapakalat. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos na nagbablog tayo, mga kababayan, araw-araw, galing po sa mainstream media ang pinapakita natin. Ang gulo ng utak ng mga DDS, Kapag ka hindi pabor sa kanila yung mainstream media, sasabihin, bayaran yung mainstream media. Tapos ngayon, sasabihin naman, manood ako ng balita. Nasasaktan niya kayo, di ba, sa mainstream media? Kasi hindi pumapabor sa inyo yung mga sinasabi ng mainstream media. Ano to? Bulag, pero walang maisabat. Pero manood ka ng mainstream media. Anak ng... Hindi, aminin ninyo. Hindi nyo kaya ipagtanggol ang vice-presidente. No? Nahihirapan na kayo. Tsaka yung mga DDS, ang pansin ko sa inyo Yung mga DDS, di bali na. No? Di bali nang nakikita nila at nagmumukha na talaga na guilty ang vice-presidente. Ang importante sa kanila, 16 naman ang dapat nilang boto. Okay lang yan. No? Suporta pa din. Sabi ni I love you BBM, puro SM manyak. Kayo nanonood. Totoo. Yun lang daw yung pinapaniwalaan nila. mga programs and activities in line po sa confidential activities. You confirm that, Yes, Your Honor. Madam? Bahagi po ba ng trabaho ng security officer ayon sa joint circular ang tumanggap ng confidential at mag-implement ng confidential funds? Sabi ni Dukha Pro People, biktima ng DDS ng fake news peddler ng Duterte, suportado ng Chekwa. Sabi ni Leonardo Pilapil, kasi sinungaling kasi ang BP nila. Mga hindi nga makaintindi na inuuto na lang sila Yung una mga kababayan, ang sabi ng mga DDS, ang sabi sa kanila ng vice-presidente, bloodbath daw po ito. Akala ko ba bloodbath? Nasaan? Nasaan yung bloodbath? Sa totoo mga kababayan, ang nakikita ko lang po sa kanila, mga boss chief amo sir, eto, isang bagsak lang, pagpasensyahan nyo na po. Sino? Sino kamukha nito? Na hindi makaporma kay Atty. Ligutan. Diba?
Wala. Puro objection, Your Honor. O bakit daw, bakit objection? Misleading daw. Wala. Ano sabi ni Cheese? Hindi, walang misleading doon sa tinatanong niya. Asan ang bloodbath talaga, yung totoo? No? Akala ko meron. Yung pala, wala naman pala. O nauto lang din yung mga DDS. Siya po ang may alam, siya po ang eksperto, Your Honor, sa pagpatupad po ng confidential operation and activities, Your Honor. Kasi siya po ang may access when it comes to national security, Your Honor. Ayon po kanino, ma'am? Ayon sa joint circular, ayon sa Eto, pakinggan nyo maigi. Ipit din to, no? interpretasyon nyo, o ayon sa utos sa inyo? Ayon po sa joint circular, Your Honor. Oh, yan. Ang lakas ng loob ni Acosta na sinasabi ayon sa joint circular parang papagtakpan ng Vice Presidente. Ngayon, ipapabasa sa kanya ni Atty. Ligutan yung mga nakasulat, nakasaad doon sa joint circular. No? Kung meron nga ba talaga doon na, kumbaga ho, mga boss chief mo, sir, doon sa joint circular na yon, kung meron ba talaga na dapat kay La Chica mapunta yung pera. Oh,